Market is up by 35 points or 0.49%. Dito gumagapang na. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Lunes Edition. Pagkukwentuhan natin yung telco serye dahil yun dito ay unti-unti na pong gumagapang, dahan-dahan na. No? Saka sisilipin natin yung market, syempre kasama yung PHR, MM, and ASEN. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho nitong Philippine stock market. Yung mga pains and gains sa isang bull and bear cycle, naranasan natin yan. Kaya kinukwento natin sa pamamagitan ng mga Tito Moves, no? Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay tara po, lika po. Dito po, tuloy po kayo. Wag ho kayong mahiyang mag-subscribe mga titos and titas at i-click ninyo yung sana all sa notification bell dahil every Monday to Friday po ay nagkakaroon kami ng live stream, live tambayan yan na kung saan pwede nyo pong pasilip yung minamanok nyong stock. No? 9:20 AM, samahan nyo po kami makigulo sa kwentuhan dyan sa live tambayan. Para ho hindi kayo mahuli sa tambayan, meron pa kaming ginawang starter kit. Yan. Dyan po nagsisimula lahat ng tambay. Panoorin nyo kahit dalawang videos, yung common stock trading mistakes and yung stock trading rules, no, na ginawa natin. Tapos kung magustuhan ninyo, pati yung commercial, panoorin nyo rin po mga titos and titas, ha? Huwag kayong mahiyang panoorin yung commercial. Baka kasi gusto nyo lang sumama dun sa Team No Skip Ads natin. Meron tayo dito niyan sa TVC, Team No Skip Ads, Team Autolike, maraming salamat po. At yung Team Patreonatics, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo dito sa ating tambayan. Yung mga gusto po, no, na mabakunahan, magkakaroon tayo ng last bakuna session. Yan, nitong taon na to, nitong 2020, nauna pa sa bakuna sa COVID. Ito po, Cold Hard Truth About Stock Trading this coming December 26 at 5 p.m. Kung nagmamadali na kayo, dyan natin ikukwento yung 13 years natin, ano, sa isang upuan na lang, no? Sabi nga natin sabi pala ni Tito Jesse Livermore, the stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time. So ano makikita dyan sa Cold Hard Truth na yan, mga tito? Bukod dun sa mga Tito Moves na araw-araw nyo pong naririnig sa akin, pa isa-isa, padala-dalawa, no? Nandyan na po lahat ng Tito Moves, no? Pero importante po doon sa webinar na yan, yung mindset. Yan ang tinuturo natin. Mindset before skill set. So meron tayong mind setting. Paano ba dapat mag-isip ang isang trader? Para hindi ka naiiwan, para hindi ka na-shake out, para hindi ka kinakabahan, para hindi ka ninenervyos. Paano ba dapat ang tamang pag-iisip? Yan ang isa, no? Meron din diyang skill set yung practical charting. Kung medyo nalilito pa kayo sa charting, yung pinakasimple lang, pinakamadali, yung araw-araw na nakikita nyo rito ginagawa natin, ituturo po natin kung paano ginagamit yan, ha? So, ilan lang yan. Mahaba-haba yan. Mga siguro 8 oras hanggang nung nakaraan. Inabot kami ng 12 oras eh. So, tara po, samahan nyo ako sa tambayan na yan. December 26, 5 p.m. Kita-kits po tayo. Yung registration po ay nasa description ng video na to. Ipasok na natin yung ating market summary. Ang ating market, 35 points up. 134 gainers, 75 ang losers. Nakikita ko maraming mga Subarus na nagliliparan kaliwat kanan. 8.93 billion ang value turnover, mataas ng net foreign selling. Mataas din, 816 million. Aba, mga foreigners, talagang tatapusin na yata nila talaga yung taon na to. May taon din mga titos and titas no, napapasok yan. Magne-net foreign buying din tayo, huwag kayong mag-alala. Ang maganda nito, kahit tayo mga locals ang nandito ay nasusustain yung market. Most sectors are in green except for property sector, mga titos and titas. And since meron tayong net foreign selling ngayon, ang net foreign buying natin na industry ay mining lang. Ayan po ha, mga titos and titas, ang ating market summary. Mamaya sisilipin natin yung market pagkatapos ng ating mga tabalits. Unahin natin galing sa Philippine Daily Inquirer. Why the stock market could break 8,000 next year. Ito maganda. Marami na excited nito. Nasaan ba tayo ngayon? 7281 lang tayo. So mga 800 points, 750 points pa yan, ha?
The local stock barometer may return to the 8,000 level in the coming year as corporate earnings rebound sharply with a further reopening of the domestic economy alongside a sustained dovish monetary policy setting, according to an investment expert from Sun Life. At a press briefing last week, Sun Life of Canada Philippine Chief Investment Officer Michael Gerard Enriquez, si Tito Mike, said corporate earnings in the coming year could rebound by 45%, led by the consumer discretionary, real estate, and industrial sector. Yan daw ang tinitignan ni Tito Mike Enriquez. Michael Enriquez, hindi si Tito Mike Enriquez na excuse me po. Hindi po 'yon Hindi po 'yon. Hindi po Michael Enriquez po ang Chief Investment Officer ng Sun Life Canada. So titingnan natin 'yan kung magkakatotoo ito. So 45% daw ang projection nila ng earnings, the rebound ng earnings, okay, corporate earnings by next year at consumer, real estate and industrial sector ang tinitignan ng Sun Life. So ito po yung mga tinatawag nating mga fund managers, ito yung mga tinatawag nating mga institution. Kung naano nyo kahapon, yan yung mga funds nila, nilalagay nila din yan sa stock market, no? So, tignan natin kung dito nga sila maglalagay. Yan, good news yan kung titignan natin sa chart kung nasaan yung 8,000 level na yan. Next balita, galing po sa Philippine Star. Filipinos defer big ticket purchases. Manila, Philippines, Filipino households have deferred the purchase of big ticket items such as house and lot, cars, and even appliances as they focus their resources on essentials, including basic goods and services, according to PSP. Redentor Paulo Alegre, Tito Redentor, Director of Central Bank's Department of Economic Statistics, said the result of latest consumer expectation survey showed the household spending outlook index hit an all-time low of 11.4%. Okay? The lowest since the survey started in the first quarter of 2007. The less optimistic outlook on buying sentiment was reflected across the three big ticket items, namely consumer durables, motor vehicle, and house and lot. Yan yung mga tinamaan. Yung mga big ticket items, no? So yung real estate sector natin malamang naapektuhan diyan. Pero may mga news tayo na yung reservation daw ay umangat naman, may nababasa natin yung mga previous news, no? Yung sales ng motor vehicle talagang bumagsak yan. Yan mga titos and titas. So pero napunta daw sa essentials. Yun naman ang maganda. Yun naman ang okay, di ba? May pinagpuntahan din naman. So pinrioritize kung ano yung kinakailangan. So yan ang ating tabalits galing sa Philippine Star. Next, ito ulit, delivery service booming amid pandemic. Manila, Philippines delivery service companies in the country have been riding high since the onset of the pandemic, expanding their services and operations to meet the growing demand of customers and businesses. Companies like Grab, Lalamove, and J&T Express have seen their brands turn into household names. Oo nga naman, as they became the go-to partners of businesses and customers alike during this health crisis. To keep up the boom, these companies have stepped up on the gas to beef up their operations. Sabi ng Grab Philippines marketing head dito RJ Cabaluna, the company has made significant investment in technology this year to keep communities safe and provide a more seamless and convenient experience in using its platform. So mga titos and titas, bakit natin binabalita ito, no? So ito pong delivery service na booming. Hindi lang yung Grab at Lalamove, no? Yung logistics services as a whole. Dahil makikita mo, nandito lang naman yung Grab and Lalamove pero may mga nagpapadala galing sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? So yung logistic as a whole nag-iba rin dahil dito sa pandemic, no, mga titos and titas. So yung kanina essentials, yung unang news natin, good for essentials, hindi masyadong okay sinasabi nila doon, real estate, car sales, no. Next balita,
Galing po sa Philippine Star, more airlines to go bankrupt. Aba, Manila, Philippines, Fitch Rating expects more airline bankruptcy happening next year, particularly among smaller and less well-capitalized carriers. Fitch said nearly all airline ratings remain under pressure as traffic remains severely depressed. Totoo naman po yan, ano? Airlines cut costs dramatically but fixed costs will continue to sap cash until traffic trends back towards historical levels, mga titos and titas. Ito naman, totoo, wala naman talagang nag-aaroplano ngayon, ano? So, nung nakaraang vlog natin, nabanggit ko rin, ano, sa inyo, sa Amerika. Dyan sa amin sa Amerika. Sabi ni Tito Kevin O'Leary, yung kanyang mga negosyo, mukhang okay na sila na digital. Diba? Yung kanilang, nag-cut na rin sila ng expenses nila sa travel dahil okay na sila sa mga Zoom meetings. So, maaapektuhan yan. Eto po, dito sa atin, meron ding epekto yan. Dito naman sa atin, siguro more on leisure traveling. Pero ngayon, wala pa po. No? Hindi natin alam kung kailan babalik yan. Pero may ano yan may tinatawag na revenge. Kung may revenge spending, siguro dito sa airline, meron ding revenge, revenge traveling. Pagka yung medyo nabuksan na siguro at nag-okay na. No? Pero yun nga lang, pagka siguro nagkaroon talaga ng vaccine na, di ba? Pero hindi natin alam kung second quarter, third quarter, o fourth quarter next year pa tayo matatapos sa turukan lahat So, until then, no, ito pong airline industry, most likely ay makakaranas pa ng medyo mahapdi-hapdi, no, mga titos and titas. Yan ang ating mga tabalits. Ipasok na natin yung ating mga charts. Pero bago po yan, mga titos and titas, no? Bago natin silipin yan, papaalala lang natin yung auto-like. Baka nakakalimutan. At ito po isa, no? Bago natin ipasok ang charting, ang itong programa po natin ay rated KKBB. Ibig sabihin po niya, kanya-kanyang bili at benta. Wag na wag nyo pong bibilin kaagad. Kapag ka nakita nyo dito, pagka nire-review natin, kailangan pong aaralin, mga titos and titas, KKBB, PSEI. Nag-break na ba tayo sa 7.2? Ayun, ito yung dati nating high, 7.263. Saan tayo nag-close ngayon? 7.281. So, break na tayo dun sa high natin. Ang next resistance, na tayo dyan, 7.4. 7.4 this year, kakayanin ba natin yan? Or magdi-dribble-dribble pa rin tayo sa 7.2? Hindi pa natin ganito Teka, tingnan natin sa weekly Kumbaga, hindi pa yung convincing. Ako, not unless makatawid ka rito sa 7.466. Sa weekly tayo kasi index ang pinag-uusapan natin Pero may momentum may momentum po yung index natin. Ayun. Kaya siguro nakikita ng Sun Life na 8K based dito sa weekly chart niya. May momentum naman yung MACD. Pero palagay ko, asan ba 8K? Hanapin niya. Ayun, ito. Ito pala 8K Posible. Pero malamang doon tumambay o doon mauntog. 8K, ayan. Maraming trades sa area po na yan 8K level, ayan. So, yan po, no? So, meron ka pa rin dito. So, pwedeng 7.6. Dito natin, baba natin ng konti. 7.4, 7.5 to 8K. Pwedeng dyan tayo mag-dribble-dribble. In case, hindi na tayo magko-correct, In case natatagusin na po natin yan. Save ko nga to. In case natagusin na po, yan, by year end or early next year, pwede tayo mag-dribble-dribble dyan sa area po na yan. Katulad nito, ang tagal pong nag-dribble-dribble So, expect mo rin, pwedeng matagal din na consolidation dyan bago tayo tumawid. Again, next year eto na, magkakaalaman na dun sa recovery pace next year. Pag binukas na yung economy, gaano kabilis tayo makaka-bounce back. Nakadepende yan, nakadepende yung galaw ng PSEI kung gaano kabilis din yung recovery ng ating economy. So, for the meantime, habang gustong mag-dribble-dribble niyan, kung sakali man magdi-dribble-dribble yan, ay silipin natin yung new major telco player. Itong dito. Teka lang, load natin itong ito. Yan. Ito, ang tagal na natin sinusubaybayan ito. Simula pa lang nung nag-start tayo mag-vlog, dito na. 3 pesos pa. Hindi, 2 pesos pa lang. No? Ngayon ay pabalik na tayo sa 8. Ayun, nauntog tayo kanina mga titos and titas dun sa upward channel natin. 7.83 ang high. Nag-close tayo 7.74. Ready na ba tayong i-break ang 8.8 natin?
Momentum-wise, MACD, wala pa tayong problema. So, anytime po pwede yan, ha? Pero, pwede rin namang hindi. Pwedeng mag-dribble-dribble at bumaba kung susundin pa rin yung channel na yan dahil nandiyan pa rin tayo sa channel, ha? So, pwede pa rin tayo maka-encounter talaga ng resistant dyan at kung re-respetuhin yung channel, bababa pa rin tayo dito sa green line. Nasa 7.8 na tayo. Last time po, nung bumaba tayo near dyan sa green line, 707. So, kung tomorrow at nung green ay nasa 722 na ba ito? Mga nasa gano'n na, 7.2 na. Sa susunod ba, kung bukas man yung bababa, mga titos and titas, di ba? So, nandun na tayo. So, pataas na pataas yung green line. So, dyan lang, sabi natin. Kaya meron yung green line. Yan yung tinatawag natin na median zone na kung saan medyo safe ka magbabay. Wag dito sa itaas. O, pagka nandyan kasi pwede mauntog tapos bababa na naman. So, at least dito, medyo okay na. Kumbaga, hindi mura, hindi mahal. Kasi ayaw mo naman baratin. Baka naman hindi na bumaba doon sa ibaba. O, yan po, andito. Congratulations sa lahat ng mga nakabudegs nung nandito to. May playbook tayo nito sa Patreon. Nandito pa lang. Wala pa, below 7. Below 7. Yan. Nandito, ito, below dito sa green line. Dito tayo nag-accumulate niya. So, congratulations po sa lahat ng matitibay ang seatbelt. Ito pa isa, hindi sumunod, ha? Kailan ka kaya susunod? Ito yung official for Telco. Ito pong now, mga titos and titas. O, ayan na, nakita nyo. Now ready. Ayan, ha? O, ito po naman si now ay hindi sumunod sa yapak ni dito dahil today, down po siya ng 1.46%. Nag-close ng 4.72. Nandun siya nakabitin, ha? Teka, lilinisin ko lang, ha? But this is trading above all the lines already, ha? Lahat ho ng MAs, ha? Nagte-trade na siya sa ibabaw ng lahat ng MA. So, linisin ko lang yan para medyo mas maliwanagan tayong lahat. Alisin natin lahat ng het goo. Ayun, meron tayong channel, no? Meron tayong ginawang channel dito. May mga noise talaga below dun sa channel. So, nakita naman natin yan nung November 26, 25, 26, 27, 3 araw. So, nangyari niyan December 10, 11, 12. Tignan natin bukas kung babalik na to. Kung babalik na ba to. Nalaglag pa sa channel, oh. O, titignan natin kung babalik na po dun sa channel niya, ha? MACD. O, pagka nag-cross tong MACD, didiretso baba ito. Yan, baka mag-breakdown to. Teka, hindi. Nanapin natin yung sasaluhan. May sasalo eh. Ayun eh, oh. May sasalo na blue eh. Oo, 457 eh. O, pagka nalaglag yan, may 457 ka pa, may 450 ka pa. Yan ang matibay, yung 450 area. Yan, psychological number na yan. Tinuturo rin po yan sa webinar, pati yung mga psychological number na hindi nyo nababasa sa libro, ha. Meron po tayo niyan. So, yan po. Titignan natin, ang tabayanan natin kung makakabalik tong sinaw dun sa trend line niya. Immediate resistance, ito po, nasa 5.06, no? Meron din channel resistance na nasa 5.4. So, ang support natin, titingin ako dito sa blue line. 4.57, 4.55 area. Yan po si now. Ipasok natin si M&M's. Ang dami na excite kanina rito pero hindi ako nagpadala sa excitement. Hindi ako nagpa-umbap. Yan eh. Mga titos and titas, no? Ayan po eh. Kasi sinasabi ko, parang hindi pa ko-convince na game na to. Kasi nga yung MACD na nakayuko pa eh. Wala kasi siyang ugali nung bigla niyang kakabigin. So, hindi pa natin makikita kung ibe-break out. Kasi nga yung MACD nakayuko. But, since, no, na-touch na natin itong EMA 13, so yan na po ulit yung support natin. EMA 13 nasa 585. Yung red na, yung MA 20, 570. So, nandyan pa rin. At least nakakita na tayo ng support sa 570. So, pwedeng nandun pa rin po yung range ng tinitrade natin, 620 to 570. So, pwede tayo dyan mag-dribble-dribble. Yan muna ang gagawin natin. Pwede tayo mag-conso dyan. Ito, yung mahabang conso, 2 buwan. Kaya nga sabi natin, pagbigyan mo muna yung telco, wag mo munang agawan. Habaan mo muna yung conso dyan. Diba? So, pwede pong ganyan yung gawin. May ginawa na ba ako na itong yung descending na breakout pala to. May ginawa rin tayong descending channel, oh. Parang breakout pero hindi. Ayun, hindi tayo nag-close above, no? Parang breakout kanina pero hindi. So, pwede tayo mag-conso dyan sa area na yan, no? So, yan pong yung kaninang pinakita ko sa inyo. Not bad. Hayaan nyo lang matulog. Oo, ilagay nyo sa rep para hindi matunaw at hindi lang gamin. Yan po ang M&M's. Maganda pa rin ang ginagawa. Ipapasok natin itong isa.
PH Resort Group, mga titos and titas. Kanina, nung sinisilip natin to nung live, nako, ito po yung this is trading above all the lines already. So, nung Friday, ang ganda nung ginawang close lang. Kasi nga, nag-trade na above, finally, no? Nag-trade siya above 200 MA. And then today, ayun ulit, no? So, na-regain niya. So, magandang sign yan. So, we need to break. Para sa akin, silent breakout na to eh. Yung nag-trade na siya above dito sa 200. Ang tagal nang nandyan. Marami na tayo nakita pong ganito na stock, no, na tahimik. Yung now dati, dito rin natin naispatan, trading dito above 200 MA. Yan. Diba? So, silent breakout ang tawag dyan. Hindi masyadong binobomba. Hanggang sa matuluyang magising at magbo-ball hubs ng lahat. Dito na nga natin. Ito. Hindi, ito lang dapat to eh. 325 to break lang po ito. 325 to break tayo, no, for me. 325 to break. Itong, yun, nauntog siya dyan, ha. Tignan nga natin sa weekly. Alam ko meron pa itong ayun, sa weekly, mas maganda ito. Ayun. Sa weekly po niya, it's trading already above the blue line. Ayun. Kaya nga sabi natin, silent breakout, wala pang gustong pumansin. Kasi nga, busy lahat sila sa dito. Ayan, ha. Wala pang gustong pumansin. Kasi nga, pangit pa, no? Kumbaga, parang wala pa eh. Hindi pa umaakyat. Ang gulo-gulo pa ng chart. Kasi gusto nila, papansinin nila pag nandito na. Pagka yung mataas na. Doon na yan mapapansin. MACD sa weekly, yun na. Yung inaantay nating cross, finally nag-cross. So, bullish po yan. Patience ang kailangan po dito sa PHR, no? So sana po mga Patreonatics, mga PHR natics natin, nakakumpleto na kayo ng boutiques nyo rito. Nagre-ready na kayo rito. MACD sa daily, mukhang ready na rin kumambyo. Tignan na lang natin, antayin na lang natin to. Antayin na lang yan. Kung kakambyo na, happy na yan. Tas steady seatbelt lang. After ng 325, nasa ng resistance natin? 450 na. Sabi mo 325. Hindi naman dediretso yan. Dadahan-dahanin pa. Pero mabilis na to. Pagka gumalaw. Parang yung Bloom, ganito rin halos ang ginawa eh. Dito na nga. 4 pesos na nga. After 325, baka sisisiwin to. Dito ka na sa medyo 4 pesos. Mga titos and titas, ito po ay hindi recommendation to buy or to sell, ha, lalo na kung hindi nyo naiintindihan, kung hindi nyo nakita yung playbook. Doon sa patreon.com, ha. Kung hindi nyo po nakita yon, kailangan aralin nyo pong mabuti ito, ha. Yan, antayin na lang natin yan. Siguro 450 to break na, doon na natin tignan. Yung 450 ba yun nando sa pink? Wala pa nga yung pink, Yung pink 492 pa eh. Yung pink line. Ito masaya pagka na-break itong pink line ng weekly. Yan ang happy talaga. Ang layo pa nito. Maybe ka pa. Jeez, no? Yan ang PHR. Ipasok natin. Last na, ASEN. So, support muna, ha. Teka muna. Baka mamaya ay walang support. 3 pesos yung pink line. Ayan. ASEN, nagko-consolidate, no? Ito po ang mga... Si ASEN, sabi ko nga doon sa Patreonatics natin, ganito po talaga ugali, no? Laging nagko-consolidate. After mag-consolidate, binabanatan. Inaakyat. So, ayan, consolidate. Dati, hindi pa ganyan itsura niya. Yan pa dati yan, eh. Magko-conso, tapos aakyat, tapos conso, akyat. Ganun. Hanggang sa nakarating na nga tayo dyan sa level po na yan, eh. Yan eh. Ayun hanggang sa ito po, konso ulit. Akyat, konso, akyat, konso. Titignan natin kung aakyat na ulit after mag-konso. MACD hindi pa sinasabing aakyat siya kasi nga nakayuko pa, kakayuko lang. So ngayon po ay nasa consolidation itong si ASEN. Ang support niya itong dito ka na tumingin. 585 itong red line. Lagi niya tinatouch eh. Tinouch na nga rin yung blue eh. Last time, noong October 7. So, lagi naman, tumutulay lang. Pagka umaakyat siya ng matarik, tutulayan niya ulit yon, magko-conso ulit siya ng mahaba-haba. Yan ang ugali ni ASEN. So, resistance natin, 645, 650 area. Ayan po, mga titos and titas, ha? So, sana po na-like ninyo yung video natin. Yun ang importante dyan, na-like. Paano, mga titos and titas, no? Magkita-kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa lahat ng tumambay ngayong gabi.
At as always, trade wisely. God bless you all. Bye.